summer months, ang spike ng consumption pataas at ito nagte-taper off na towards the rainy season at pagdating ng mga tinatawag na bear months. Okay. Pero meron nakaamba na dagdag na singil dahil di ba sa amin ipapasa yung bilyon-bilyong pisong utang ng Napocor? Well, yan naman idadaan pa sa masusing pagsusuri at magkakaroon pa ng mga pagdinigyan. At kami bilang distribution utilities, kung ano man yung mga adjustments na yan, ay ipapatupad lang natin. Pero sa tingin namin, yan ay dadaan pa sa mga tinatawag na pagdinig at may proseso pang dadaanan. Okay, Joe, maraming salamat. Maraming salamat din, Igan, at mabuhay ka. Joe Saldarriaga po, External Communications Manager ng Meralco. Samantala, presyo ng karneng baboy at manok, posibleng magmahal dahil sa pagtaas ng demand. Dahil naman sa sobrang taas ng bentahan ng asukal sa merkado, nagtakda na ang National Price Coordinating Council ng suggested retail price para rito. Narito ang report ni Julio Segovia. Masyado raw mahal ang 54 pesos kada kilong bentahan ng asukal sa ilang pamilihan ayon sa DTI. Kaya muling magtatakda ng suggested retail price ang National Price Coordinating Council. Sa June 15, dapat 52 pesos na lang ang kilo ng asukal at 50 pesos na lang bago matapos ang buwan. Bukod sa LPG at asukal, mababa rin daw maging ang presyo ng mantika. Stable din naman ang halaga ng harina. Kaya wala raw dahilan para tumaas ang presyo ng tinapay. If they can show that the prices have gone up, there is no reason to increase the price of the branded loaf. They promised not to touch Pinoy Tasty, by the way. They will keep it at 39. Pero kaunting higpit ng sintron sa gulay. Tumaas ang ilang klase ng gulay gaya ng Baguio beans, cauliflower, broccoli at lechugas. Bakit ganito magpapasukan? Talagang tumataas ang gulay. Pero iba ang basa ng DTI sa pagsipa ng presyo ng ilang gulay. Medyo tumaas lang po ng konti yung gulay. So baka yung gulay yung pinagpalit nila sa isda. Nananatili namang matatag ang presyo ng karneng baboy at manok. Pero inaasahan din daw na bahagya itong maapektuhan dahil sa fish kill. And we're observing closely the shift from fish consumption, particularly bangus consumption, to other meat products such as chicken and pork. Para sa unang balita, Julio Segovia reporting. At kaugnay po sa pagbabantay ng presyo ng mga pangunahing bilihin, makakausap natin si Agriculture Assistant Secretary Doy Salakop. Asek Salakop, good morning po. Good morning, Rhea. Good morning sa inyong listeners. Alright, may epekto na raw ho ba yung nangyaring fish kill sa Batangas at Pangasinan sa presyo po ng gulay natin sa ilang pamilihan? Dahil sinasabi nila ang gulay daw ang ipinampalit sa isda ng mga mamimili. Makatwiran ho ba ito, Asek? Actually, Rhea, ang nangyayari ngayon sa gulay, number one, there are several reasons for this. Unang-una, the seasonality. Ngayon pong tag-ulan, historically po, talagang medyo nag-i-spike yan. Kasi unang-una yung supply level na apektuhan. Tandaan po natin, ang second semester of the year, ang ating palay production, dyan po itinutuan ng ating magsasaka ang kanilang production activity. So, nagsishift po ang vegetable producers, lalong-lalo na dun sa rain-fed areas, nagsishift sila sa palay production. Therefore, supply levels are affected. Number two, yung added cost ng more usage of pesticides and fungicides to control diseases during the rainy season, this is contributory to the slight increases in vegetable prices that we are now feeling. At we're also monitoring yung shifting of the consumers, lalong-lalo na yung bangus consumption. Aminado po yung mga retailers sa Price Council meeting kahapon, medyo bihira po ang bumibili ng bangus products. At in fact, some of the retailers have stopped selling kasi nga hindi daw umaandar yung kanilang stocks ng bangus. So, tinitingnan mo namin yung shifting naman ng consumers dyan sa gulay at other meat products like pork and chicken. Pero sa review namin ng pork and chicken prices, Rhea, hindi apektado eh. Stable pa rin. Chicken is at 125 pesos per kilo, whole fresh. So, it's basically, I think, the supply and demand and the onset of the rainy season, which is the major contributory factor as to why merong konting slight increases in vegetable prices. Alright, dun po sa mga factors na nabanggit nyo, mga anong range ng pagtaas sa presyo ng gulay ang dapat asahan ng mga mamimili? Well, sa monitoring namin starting Monday morning, we're registering around increases of 5 to 10 pesos. Sabi ko nga historically,
ganyan po ang nararamdaman natin during the second semester of the year, onset of the rainy season. Kailan ho mag-uumpisang bumaba ulit ito, ASEC? Well, ang instructions nga ni Secretary Alcala sa aming regional field units na encourage and enjoin the other vegetable producers, lalong-lalo na po dito sa Southern Tagalog, Cavite, Laguna, Batangas, at dito po sa Visayas, medyo i-perk up nila, mas gandahan nila yung production nila ng gulay para po makuha yung needed supply levels para po hindi masyadong magtaasan. Usually, the onset of the rainy season starts June to October. Yes. So, historically, tinitingnan ko yung price records natin, talaga pong during those months, nagkakaroon ng konting increases for vegetable prices. Again, ASEC, baboy, manok, stable pa rin ang presyo. Hindi dapat magtaas. Kausap po namin yung vegetable, yung chicken and pork producers for the past 2 weeks. They are assuring us na available po ang ating mga baboy at karning manok para po sa ating mga mamamayan. Alright, ASEC, linawin lang natin, hindi naman lahat ng isda ay apektado ng fish kill. Ano ho? Hindi po. Ang majority lang po ay lalong-lalo na dito sa Taal ay yung bangus at dito rin po sa a couple of municipalities of Pangasinan, bangus po ang medyo na-apektuhan. Kaya nga po, Rhea, through your program, we're appealing to the public. Ibalik po natin yung consumption confidence ng bangus. No? Nakakaawa po, ka-dialogue namin yung mga fisher folk ng Taal noong Monday night with Secretary Alcala. At ibalik po natin yung confidence. Alam naman po natin, may mga nagsasamantala dyan, but through our inspection of the bangus commodities, nakikita naman natin na safe to consume ito. At yung LGU, yung mayors mismo, nung meeting namin nung Monday night dyan po sa Talisay, ginaranti po nila na walang lumuluwas na sinasabing yung mga apektado ng fish kill, yung botcha, talaga pong from their end, minomonitor nilang matindi na walang lalabas sa kanilang bayan-bayan para po makarating sa mga merkado. Para po ibalik natin yung vibrancy at yung confidence sa consumption ng bangus. Alright, ASEC Salakop, maraming salamat po sa inyo at magandang umaga. Thank you very much. Good morning po. Agriculture Assistant Secretary Doy Salakop. Presyo ng LPG. Ng LPG Marketers Association, bababa simula bukas, 50 sentimo kada kilo ipatutupad nilang price rollback. Kaya ngayon 690 pesos kada 11 kilong tangke. Magiging 684 pesos na lang. Ayon po sa LPGMA, bulsod pa rito ng patuloy na pagbaba ng contract price ng LPG sa pandaigdigang merkado. Pagtama ng malakas na kidlat sa Canada, huling-huli sa kamera. At Lady Gaga kinilala bilang fashion icon sa Council of Fashion Designers of America Awards sa New York. Pagpahuli, tutok lang sa unang balita.